Magandang araw sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa programang Pambayan and the Working President. Punong-puno ng pinakabagong balita ang ating episode ngayong linggo. Kaya tutok lang kayo at samahan nyo kaming tunghayan ang mga programa at pagkilos ng pamahalaan para sa ikagagaan at ikauunlad ng ating bayan. Ako po si Jolina Magdangay. Sa State of the Nation address o SONA ni Pangulong Arroyo noong 2006, ipinakilala niya ang Super Regions. Sa past episodes na ating show, inihatid namin sa inyo ang mga naging kaganapan sa kanyang Cyber Corridor Tour, kasunod ang Urban Luzon Beltway Tour. Ngayon naman, alamin natin ang mga nangyari sa matagumpay na Mindanao Agribusiness Tour ng Pangulo. Panoorin natin ito. Sa nalalapit na pagtatapos ng panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, isang legacy ang nais niyang iwanan para sa sambayanan. At yan ay ang makita ang isang mas maunlad na Pilipinas. Isang Pilipinas na kinilala at nakahanay sa mga bansang itinuturing na first world countries. Kaya't upang masiguro na mararating ng ating bayan ang ganitong estado, patuloy na nililibot ni Pangulong Arroyo ang iba't ibang bahagi ng bansa. Sa bawat pagbisita, sinisiguro niya na naipapatupad ang mga proyektong pangkaunlaran ng bansa na super regions. Bahagi ng programang ito ang pagde-develop sa potensyal ng Mindanao bilang sentro ng agribusiness at ito ay sa pamamagitan ng Mindanao Super Region o mas kilala bilang Agribusiness Mindanao. Ang Mindanao Agribusiness ay binubuo ng mga lalawigan sa Region 9, Region 10, maliban sa Camiguin, Region 11, Region 12, Caraga maliban sa Siargao at ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ito ay kinabibilangan ng mga proyektong farm-to-market roads, patubig at water irrigation, pagpapatayo ng mga mariculture parks para sa mga maliliit na mangingisda at iba pang infrastrukturang pangkaunlaran tulad ng mga paliparan at mga ports na siya nagpapabilis ng pagbabiyahe sa iba't ibang rehiyon sa isang mabilis, mas mura at mas epektibong pamamaraan. Sa pagbisita ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa Surigao del Norte, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga proyekto ng pamahalaan sa Mindanao. Mga proyektong mas nagpapaunlad sa ekonomiya ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental at mga kalapit na lugar sa northeastern at southern Mindanao. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niya na dapat mapalaya ang Surigao del Norte, isa sa 10 pinakamahirap na lalawigan sa bansa mula sa kahirapan. At mangyayari lamang ito kung mapagbuti ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Makatutulong din sa ekonomiya ng lalawigan ang pagbubukas ng mga merkado sa pamamagitan ng mga ports gaya ng kanyang ininagura sa Socorro Feeder Port sa Bucas Grande Island. Ang feeder port na ito ay isang proyekto na inaasahang mas magpapalawig ng pangangalakal sa 3 isla ng Mindanao, ang Dinagat Island, Siargao at Socorro Bucas Grande. Inaasahan din na sa pamamagitan ng port na ito ay mas darami ang livelihood at trabaho para sa mga residente ng Socorro. Nakikita rin na mas lalawig ang industriya ng turismo sa lalawigan dahil sa mas madaling access sa iba't ibang tourist attractions. Mapagbubuti rin ng port na ito ang economic activities ng fishing industry sa lalawigan. Samantala, sa pagbisita ng Pangulo sa lalawigan ng Surigao del Norte, pinangunahan niya ang pag-tour sa bahagi ng Lingig, Surigao del Sur Road. Ang road na ito ang siya magdurugtong-dugtong sa mga lalawigan ng Surigao del Norte patungo sa coast ng Surigao del Sur hanggang sa Davao Oriental. Tinignan din ng Pangulo ang Lingig-Boston boundary section na siya magdurugtong sa Surigao at Davao. Sa pagpapatuloy ng Agribusiness Mindanao Project ng Pangulo, tuloy-tuloy na suporta ang kanyang ibinibigay para sa pagpapagawa ng mga infrastruktura sa rehiyon.
Isa rito ang potable water system kung saan pinangunahan niya ang groundbreaking ceremony. Sa okasyon ding ito, pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang ribbon cutting at tour sa bagong bukas na Taraca Public Market. Pinangunahan rin ng Pangulo ang groundbreaking para sa potable water ng Mashu Municipal Hall kung saan siya rin ang nanguna sa inaugurasyon ng 3 palapag na gusali ng Municipal Hall. Sa pagtungo naman ng Pangulo sa bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat, binigyan pansin niya ang mga post-harvest facilities na kakailanganin ng mga magsasaka lalo na sa panahon ng anihan. Tulad na lamang ng flatbed dryer na ito na pinakikinabangan ng buong barangay ng Palumbe. Ayon sa mga lokal na opisyal ng Sultan Kudarat, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang inilaan ni Pangulong Arroyo para sa mga proyektong pang-agrikultura sa buong lalawigan. Una-una po is nagkaroon kami ng mga mechanical dryer in part of Lambayong, Ninoy Aquino, and part of Bagong Bayan. Then followed by another dredging para maproteksyonan po yung mga agricultural product po natin kasi pinama kami ng Typhoon Pang. So muntik mawala sa mapa ang bayan ng Lambayong. So nagbigay po siya ng another first phase 50 million, second 50, third is 70 with component ng farm to market road. It's about 180 million. So, may another bridge naman po siya na binigay sa amin na 100 million. So, kung suma total mo yon plus other mga small 20, 30 projects for the canal for the purpose of the rehabilitations of the irrigation, it total about 500 million pesos alone dito sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat. Then another 5 million pesos are from different municipalities. In municipality of Bagong Bayan, Palimbang, separate pa yung Palimbang. It's Ninoy Aquino and part of Libac for the irrigations. Then we have another 230 million to be ongoing constructed for the DPWS for connecting Palimbang to municipality of Calamansay. Overall, 230 million. So for the 2 years, 2008 to 2009 project. Malaking bahagi rin ng mga proyekto ukol sa mga post-harvest facilities ay inilaan sa mga liblib na bayan ng Sultan Kudarat. Isang pagpapatunay na patuloy na inilalapit ang serbisyo sa ating mga kababayan, malayo man sa sentro ng pamahalaan. Kami po ay lubos na papasalamat kay Madam President Gloria Macapagal Arroyo sa tulong at biyaya na pinagkaloob po sa amin sa probinsya ng Sultan Kudarat, sa bayan ng Lambayong, and the rest of municipality of the province of Sultan Kudarat. Madam President, maraming salamat at mabuhay po kayo. Sa pamumuhunan ng pamahalaan sa Mindanao, mas nagiging malaki ang pag-asa ng bayan na maihanay sa mga first world countries. Mas nagiging maliwanag din ang kinabukasan ng maraming mahihirap sa Kamindanawan, partikular ang kinabukasan ng mga kabataan na siyang susunod na henerasyon na mangangalaga sa bayan. Hinagad natin ipamudmod ang oportunidad sa buong bansa at bawiin ang bentahan ng mga power broker at elite sa Manila. Kaya nilikha natin ang mga super region. Kailangan ibuklat natin ang pantao at likas na potensyal ng Mindanao at iligtas ang mga tao sa banta ng karahasan. Kailangan iligtas natin kayo, mga kabataan, sa hampas ng kahirapan upang makatanaw kayo ng mas malinaw na kinabukasan. Ang pundasyon ng kinabukasan ay edukasyon, magandang kalsada at infrastruktura at trabaho para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Ang Mindanao ay panggagalingan ng pagkain ng Pilipinas. Namumuhunan tayo sa Mindanao sa bawat antas dahil tangi ang pamumuhunan sa pag-asa at hindi sa takot ang magbibigay ng kalayaan sa rehiyon at lumago at yumaman. Karapat-dapat lang na kayo mga kabataan, mas maganda ang inyong buhay kaysa sa inyong mga magulang. At sa inyo nakikita natin ang mas maliwanag na buhay. Walang presyong sobrang taas na pambayad para sa inyong edukasyon,
at tagumpay sa kinabukasan.